Sinadya mong banggain ako. Siguro may pakay ka sa akin, ano? Siguro isa kang aswang. Kinakabahan kasi ako para sa kalagayan ng nanay mo Ipansin ko minsan na may bumubukol sa lalamunan niya pero nawawala rin naman agad. Ikaw ang binatag nakita kong kausap doon di Arsenio. Ikaw ang pasimuno sa lahat ng ito. Magandang araw po sa inyo. Simula bata pa lang si Lani ay sanay na siya sa pagiging bungangera ng kanyang ina. Kaya na maging mag-asawa kami, bumukod kagad kami ng bahay. Iisang baryo din naman kami ng binan ko, pero medyo may kalayuan ang distansya. Madalas din namang nilang pinagsasabihan noon si nanay na baguhin ang ugali niya, pero hindi siya nakikinig. Hanggang sa dumating ang puntong may nangyaring dahilan para magbago siya. Ako nga po pala si Jasper. At ito po ang aking kwento. Jasper! Lani! Ano ba kayong dalawa? Anong oras na pero hindi pa rin kayo mga gising? Hindi pa nalilinis sa labas ng bahay ninyo. Ay, boses na naman ng nanay mo yung Lani, ano? Panigurado makakatikim na naman tayo ng sermon mula sa kanya. Ay, si nanay talaga Ang aga-aga nabubulabog na rito sa bahay. Tayo na nga, puntahan na lang natin siya. Baka may kailangan na naman siya sa atin Sige na, bubangon na tayo at puntahan ka agad siya. Ay, kayong dalawa talaga, Jasper, Lani, ha? Nakaabot na ako sa bayan at nakabalik dito sa baryo natin Kayo, ang sarap pa rin ng tulog ninyo. Oh, tingnan ninyo ang bahay niyo, ang gulo-gulo. Hindi man lang ba kayo naglilinis dito, ha? Ay, Nay, pwede pang hinain niyo yung boses ninyo. Nakaka-istorbo kayo sa imong bahay Alas 7 pa lang ang umaga kaya natutulog pa po ang iba sa kanila. Mabuti na rin magising sila, Lani. Hayaan mo sila. Ano po bang kailangan niyo at bakit nagpunta po kayo rito sa bahay namin? Wala naman. Binibisita ko lang kayo kung kamusta kayo rito. Kung hindi pa pala ako nagpunta, hindi ko makikita ang sitwasyon ng bahay ninyo. Halika kayong dalawa. Sumunod kayo sa akin. Sige po, Nay. Oh, tingnan ninyong dalawa ang mga bintana ng bahay ninyo. Ang dumi dahil sa alikabok. At may mga sapot pa nagagamba. Hindi naman po sa ganun, Nay. Maglilinis naman po sana kami ni Lani pero may mga bagay lang po kaming inuuna. At ano naman yon, Jasper, ha? Hindi na kayo nahiya sa sitwasyon ng bahay ninyo. O ayan kasi, nagmadali kayong pumasok sa buhay mag-asawa. Nay, hindi na po kami bata ni Jasper. Alam na po namin ang mga bagay na gagawin namin. Pwede po bang hayaan niyo na lang po kami dahil marami pa po kaming inaasikaso ngayon? Tumigil ka, Lani. Huwag mo akong pipigilan sa sasabihin ko. Iniisip ko lang ang makakabuti sa inyong dalawa. Aba, mukhang napapasama pa yata ako Hindi naman po, Nay. Wala naman po akong sinabing ganun Ang sa amin lang po, hayaan niyo po kami sa buhay na bilang mag-asawa. Isa pa po, hindi lang naman paglilinis ng bayang trabaho namin Kung pwede lang din po sana huwag po kayong magbunga nga rito. Lalo na't may mga kapitbahay pa pong natutulog Nakakahiya po kasi sa kanila. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Jasper. Tama naman po si Jasper, Nay. Hindi nga po namin alam kung ano talagang pakay ninyo rito Kung mambubulabog lang man kayo dito sa amin, mas mabuti pang umuwi na lang po kayo. Napaling si Nanay Rosing sa mga narinig niya mula sa amin. Marahil ay hindi rin siya makapaniwala sa sinasabi ni Lani. Nasa ganoong sitwasyon kami nang hindi inaasahang may isang matandang babae na dumaan sa likuran niya. Hindi niya din nakita, kaya nabangga sila sa isa't isa. Nagalit si Nanay Rosing at binulyawan ang matanda. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo, matanda ka, ha? Kita mo na may tao dito ka pa talaga dadaan. Naku, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang mabangga kita. Huwag kang magdahilan sa akin. Sinadya mong banggain ako. Siguro may pakay ka sa akin, ano? Siguro isa kang aswang. Maniwala ka sa akin. Wala akong binabalak sa iyo. At hindi ako aswang. Nako, Lola. Ayos lang po ba kayo? Ay, oo nga po. Nasaktan po ba kayo? Sabihin niyo po sa amin, Lola. Huwag ninyo akong alalahanin. Ayos lang ako. Wala namang masakit sa akin. Paano ko masasaktan kung ikaw mismo bumangga sa akin? Mas ako pa ngang nasaktan kung tutuusin. Nay, tama na nga po yung pagbubunga nga. Wala na po kayong nasasabing maganda
Hindi naman po sinasadya ng matanda. Tumingin na rin po siya ng pasensya. Huwag kang makialam. Lani, ha? Baka hindi ako makapagtigpit, masampal ko yung bunganga mo. Subukan lang po ninyo, Nay. Ako na po ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng nanay ko, La. Patawad na rin po kasi medyo maingay po talaga ang bunganga niya eh. Aba, ikaw na bata ka talaga? Ayos lang yon, iha. Ikaw ang mag-ingat. May mga taong gustong manakit sa iyo dahil sa pagiging bungangera mo. Sana dumating ang panahon na magbago ang ugali mo. Hindi nakaimik si Nanay Rosing sa sinabi ng matandang babae. Napansin kong napakuyom ang kanyang palad. Pinipigil ang inis at galit. Marahil, nakita rin iyon ni Lani. Kaya bago pa man makapagsalita si Nanay para bulyawan ulit ang matanda, pinigilan na siya ng aking asawa. Nagpaalam ang matanda at hinayaan naming maglakad palayo. Ngunit napalingon pa siya kay Nanay Rosing at may inusal na mga salitang hindi namin naiintindihan. Nakita ba ninyong ginawa ng matandang yon? May unusal siya. Baka isinusumpanan niya ako. Ay, huwag na po kayo mag-isip ng ganyan, Nay. Nanguhusga po kayo ng taong hindi niyo naman po lubos kilala eh. Binulyawan niyo na, pinag-isipan pa ng masama. Kapag may nangyaring masama sa akin, iisipin ko talaga may ginawa sa akin ng matandang yon. Tumigil na kayo, Nay. Mas mabuti pong umalis na po kayo dito at umuwi na dun kay tatay. Wala na talaga akong nagagawang tama sa mga mata ninyo. Naku, ewan ko sa inyo. Bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Napakamot na lang ako sa ulo dahil sa naging reaksyon ni Nanay Rosing. Tinanaw na lang namin siya ni Lani hanggang sa tuluyan na lang siyang nawala sa paningin. Nagpa siya kaming pumasok ng bahay. Pasensya ka na talaga kay Nanay, mahal ha. Kahit medyo malayo na ang bahay natin sa kanila, nagagawa pa rin niya tayong bulabugin eh. Ayos lang yan, mahal. Naintindihan ko pa rin naman si Nanay Rosing eh. Gusto ko lang sigurong mapabuti ang buhay natin. Pero mali ang paraan eh. Huwag kang mag-alala. Sanay na rin ako sa kanya. Oo nga eh. Simula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Nanay. Huwag mo nang isipin. Maniwala tayo balang araw. Magbabago rin si Nanay Rosing. Sana nga eh. Napansin kong parang may iniisip si Nanay na hindi niya sinasabi sa akin. Dahil doon, hindi na ako nagdalawang isip na tanungin siya. Napatulala rin siya noon, kaya alam kong may bumabagabag talaga sa kanya. Uy, ayos ka lang ba ha? Mukhang malalim ng iniisip mo ngayon ha. Ayos lang ako, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Ang totoo, hindi mo wala sa isipan ko ang matandang babae na yun at pati ang sinabi niya kay Nanay. Yung tungkol ba sa babala niya kay Nanay Rosing? Oo, medyo kinakabahan ako. Baka tama siya. Lalo na't marami ring naiinis at nagagalit kay Nanay dahil sa pagiging bungangera niya eh. Ay naku, huwag na natin isipin yun. Huwag natin pangunahan ang posibleng mangyari, lalo na kay Nanay. Diyos lang ang nakakaalam ng pwedeng maganap sa buhay natin. Tandaan mo yan. May punto ka naman, mahal. Pero hindi ko maiwasang mag-alala eh. Lalo na sa ganyang bagay. Kahit bungangera si Nanay, ayoko pa rin siyang mapahamak. Alam ko naman yan. Huwag ka na mabahala pa. Wala namang mangyayaring masama eh. Sige na nga. Ikaw talaga. Alam mo kung paano ako pakalmahin eh. Siyempre naman. Sawa kita, ano? Ay, naku. Hindi man lang pala natin natanong ang pangalan ng matandang babae na yun. Ay, oo nga, no. Iyayaan mo. Baka makita pa ulit natin siya. Nga pala. May isang bagay pa pala akong iniisip, mahal. Oh, ano naman yun? May inusal yung matandang yun. Sa tingin mo, isinumpa kaya niya si Nanay? Di ba't ikaw na rin na nagsabi na huwag husgahan ng taong hindi natin lubos sa kilala? Kung ano man ang inusal niya, wala akong ideya dun. At kung sakaling may masama siyang gawin, malalaman din naman natin yun. Sa bagay, tama ka. Ang mabuti pa siguro. Magluluto na lang ako ng makakain nating dalawa. Buti pa nga. Tutulungan na kita dyan para mapabilis ang pagluluto natin. Gutom na rin ako eh. Napangiti na lang sa akin ang asawa ko. Nagtungo na kami sa kusina para magluto. Nang araw na yon, walang ibang nangyari sa amin. Naglinis lang kami ng bahay para kapag bumalik si Nanay Rosing ay wala na siyang nasabi pa. Nang mga sumunod na araw, hindi na nakapunta si Nanay sa bahay namin
hindi na rin namin nakita ang matandang babae na iyon. Hanggang sa isang hapon, nagulat kami nang magpunta sa bahay namin si nanay at tatay. Oh, Nay! Tay! Ano pong ginagawa ninyo dito? Anak, pwede bang dito na lang muna kami ng nanay mo matulog ngayong gabi, ha? Pwede naman po. Oh, teka, may problema po ba, Tay? Kinakabahan kasi ako para sa kalagayan ng nanay mo Abay, yun ang gabi na siya nagre-reklamo na masakit ang lalamunan niya. Abay, kapag nangyayari yun hindi siya ganong makahinga kaya nababahala na talaga ako. Kung hindi lang sa pamimilit ng tatay mo, hindi rin ako papayag sa gusto niya mangyari. Ayos lang naman po sa amin ni Lani na dito muna po kayo matulog ngayong gabi, Nay, Tay. Naku, mabuti naman kung ganun, Jasper. Kahit pa paano makakampante na ako. Lalo na kapag may kakaibang nangyayari sa nanay ninyo. Ipansin ko minsan na may bumubukol sa lalamunan niya pero nawawala rin naman kagad. Tay, wag na po ninyong bigyan ng alalahanin ng sarili ninyo. Hayaan nyo na po at mamatyagan natin ngayong gabi kung sasakit ulit ang lalamunan ni nanay. Sige, anak. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit tinatsyempong gabi kung sumasakit yung lalamunan niya. Huwag na po kayong mag-alala, Tay. Kapag nagtuloy-tuloy na ganyan si nanay, papatingin na po natin siya sa manggagamot, ha? Oo nga po, Tay. May duda talaga ako. Ang matandang nakabangga ko, may gawa nito sa akin. Humanda siya kapag nakita ko siya. Tumigil na nga po kayo, Nay. Alam niyo po, baka yung pagiging bungangera pa ninyo ang mapapahamak sa inyo sa huli. Tama ang anak mo, Rosing. Hindi nakaibig si Nani Rosing dahil sa sinabi ni na Tatay at Lani. Tinarayan pa niya ang asawa ko at mabilis na naglakad patungo sa isang silid na madalas silang gamitin kapag dito sila natutulog. Napailing si Tatay at humingi ng pasensya. Kinagabihan, pagkatapos naming magkapunan, nagpahinga kagad kami. Wala namang kakaiba, hindi sumakit ang lalamunan ni Nanay. Pero nasa kahimbingan kami nang maalimpungatan ako. Teka, hindi. Mukhang si Lani Rosing ang umungol na yun Kailangan kong gisingin si Lani. Mahal, gising. Bakit mo ba ako ginigising, ha? Mukhang may nangyari sa silid din na Nani at Tatay. Pakinggan mo. Umungol ang ina mo. Oo nga, boses nga ni nanay yan. Baka sumasakit na naman ang lalamunan niya gaya ng sinasabi ni tatay. Siguro nga. Mabuti pa, puntahan na natin sila at alamin kung ano nangyayari, ha? Tumago ang asawa ko. Bumangon kami at saktong pagkatayo namin ay may sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng aming silid. Narinig din namin ang boses ni Tatay, kaya nakumpirma namin may hindi magandang nangyayari. Dali-dali kaming lumabas at nagtungo sa kwarto ni Nanay kasama si Tatay. Naabutan namin si Nanay na hirap sa paghinga. Mga anak, ito na nga ba yung sinasabi ko kaya nababahala ako sa kalagayan ng ina ninyo. Ang sakit! Hindi na ako gaano makahinga. Nag-iingat na rin ang dibdib ko at leg ko. Naku, ano nang gagawin natin ngayon, Jasper? Napadelikado ito kapag nagtuloy-tuloy pa ngayong gabi. Wala tayong maihinga ng tulog sa ganitong oras. Tulog na yung mga tao rito Sandali, bibigyan ko muna siya ng gamot para sa pananakit ng lalamunan niya. Pupunasan ko na rin para malamigan ng leg at dibdib niya. Okay, sige. Umalis si Nani para kumuha ng gamot. Nanatili kaming dalawa ni Tatay sa tabi ni Nanay na hindi tumitigil sa pag-ungol. Pagbalik ni Lani, agad niyang inasikaso ang ina at kahit papano ay gumaan ang pakiramdam nito. Kaya nakabalik kami sa pagtulog. Mula ng gabing yon, sa bahay na muna sila tumira. Halos gabi-gabi na rin inaatake si Nanay ng pananakit ng lalamunan. Naapektuhan na ang pananalita niya at napansin naming may maliit na bukol na nakapalibot sa kanyang leeg. Tay, kinukutuban na po ako ng hindi maganda kay nanay Ako rin nga anak Akala ko nung una nagkataon lang talaga. Pero ngayon parang may nagpapahirap sa ina mo talaga Ano kaya kung dalhin natin si Nanay sa isang albularyo? Patingnan natin kung may nagpapahirap sa kanya. Kutob ko kasi parang kinulam siya Yun nga din yung iniisip ko. Sige na, magpapanap ko ng albularyong mapagdadalhan natin sa kanya, ha? Wala kasing manggagamot dito sa nayon Kaya pupunta ako sa mga karatig baryo na ito. Huwag po kayong mag-alala, Tay.
Sasamahan ko po kayo sa paghahanap, ha? Naku, maraming salamat, Jasper, ha? Kahit bungangera si Nanay Rosing mo, hindi ko matitiis sa pabayaan siya. Nakakawa yung kalagayan niya ngayon. Yan naman po yung mangyari kay nanay, hindi po namin kayo pababayaan ni Lani. Tumangulang si tatay sa sinabi ko. Dahil nakatulog na rin si Nanay Rosing, bumalik kami sa aming pagtulog. Kinaumagahan, naghanap kami ng albularyo na pwedeng tumingin at gumamot kay nanay. Ngunit sa kasamaang palad, wala kaming nakita. Ilang albularyo na ang napuntahan, pero bigo pa rin kami. Grabe. Ilang araw na tayo naghahanap ng albularyo para kay Rosing, pero wala pa rin. Lumalala na yung sitwasyon niya, baka kapag tumagal pa yan, hindi na siya makapagsalita pa. Sana makahanap po tayo, Tay. Magtanong-tanong pa po tayo. Baka may kakilala pa po sila. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Oo, anak. Sana dahil sa nangyari, magbago na talaga ang nanay mo. Oo nga po, Tay. Ilang beses na rin po namin siyang pinagsabihan pero hindi siya nakikinig. Napabuntong hininga si tatay sa sinabi ni Lani. Nagpatuloy kami sa paghanap ng albularyo, ngunit lalo naman kaming nahirapan. Isang umaga, pagbangon namin, nagulat kami sa nangyari kay Nanay Rosing. Lani, anak, palala na ng palala ang kalagayan ng nanay mo. Aba, hindi na rin siya makapagsalita Panay ungol na lang. Tingnan niyo, nangangayayat na yung katawan niya. Ngayon po, tay, sigurado na akong kinukulam nga si Nanay Rosing. Kung hindi siya kagad maipapagamot, maaaring malagay sa panganib ang buhay niya. Ginagawa naman natin ang ating makakaya, Jasper. Sadyang mahirap lang talaga maghanap ngayon ng manggagamot na tutulong. Pagtiwala lang po tayo, Tay. Jasper, magiging maayos din po ang lahat. Natahimik kami ng mga sandaling iyon. Napatingin kami kay nanay na noon ay bigla na lang umungol ng malakas. Nilapitan namin siya't inalalayan. Nang mapasigaw siya at bumuka ang bibig niya, napansin kong parang namabaga ang kanyang dila. Lani, mukhang may kakaiba sa dila ni Nanay Rosing. Teka, anong ibig mo sabihin, Jasper? Napansin ko kasi parang namamaga yung dila niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha? Oo, Lani. Teka, mabuti pa. Tingnan mo para makumpirma kung tama yung nakita ko. Ang totoo niyan, kahapon ko pa nga napapansin na may kakaiba sa dila ni Rosing. Hindi ko nga lang talaga matignan dahil kapag hinahawakan ko ang panga niya, napapadaing siya sa sakit. Tulungan ninyo ako. Ang sakit na nang nararamdaman ko. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi po kami susuko sa paghahanap ng albularyong gagamot sa inyo. Tingnan ninyo ang dila ko. Hirap na ako. Inilabas si Nanay Rosing ang dila niya at ganoon na lang ang gulat naming tatlo nang makita namin may butas sa gitna niyon. Namumula iyon kaya mas naman niya ang pananakit. Ilang sandali pa, bigla siyang naglaway at may kasama pang dugo. Hindi ko nakayanan ang nakita ko, lalo na't naaawa ko kay Nanay Rosing. Kaya nagpaalam ako kay Lani na lalabas muna ng bahay. Paglabas ko, nakita ko ang matandang babae na nakaalitan noon ni Nanay Rosing. Teka, hindi po ba kayong nakaalitan noon ng biyanan ko? Tama ka, iho. Diding ang pangalan ko. Jasper po. Ayos lang po ba kayo? Mukhang napumutla po kayo. Ang totoo niyan, medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi pa ako nakakakain kaya medyo gutom na rin ako, iho. Kung ganun, sumama po kayo sa akin. Pasok po tayo sa loob ng bahay. Bibigyan ko po kayo ng makakain. Gusto ko rin po sana kayong makausap po . Oh, sige, iho. Pero wala ba riyan ang biyenan mong babae, ha? Ang totoo po niyan, nasa loob din po siya. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po niya kayo masasaktan. Nawala ang pangamba sa mukha ng matandang babae nang sabihin ko iyon sa kanya. Sumunod siya sa akin at pumasok kami sa bahay. Pinaupo ko siya at binigyan ng makakain. Sakto namang lumabas sila Lani at tatay mula sa silid ni nanay. Natutulog na siya nang makita nila si Tandang Diding. Mabilis silang lumapit sa amin. Teka,
babae na nakabangayan noon ni nanay ah. Isa nga yun, Lani, si Tandang Diding. Nakita ko siya sa labas ng daan kanina eh. Namumutla, tila masama ang pakiramdam niya. Kaya niyaya ko na dito sa bahay. Teka, ikaw yung matandang ikinuwento sa akin ni Rasiga. Anong ginawa mo sa asawa ko? Alam ko may kasalanan siya. Pero hindi niya siya dapat pinahirapan ng ganito. Tay, uminahon lang po kayo. Hindi po natin dapat isisi kay Tandang Diding ang nangyayari kay nanay. Paano kung hindi pala siya ang may gawa niyan? Saan naman nagkawin ng nanay mo ng araw na yan, anak eh? Pagkatapos nun, nagsimula na ang lahat ng ito. Nakatingin lang ako kina Tatay at Lani habang nag-uusap. Si Tandang Diding naman ay hindi nakapagsalita. Nang tumahimik ang mag-ama at matapos siyang kumain, nagsalita ang matandang babae. Hindi nga ako nagkamali. Ako ang pagbibintangan ninyo. Pero mali ang paratang ninyo sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Diding? Hindi ako ang may kagagawa ng pagpapahirap sa kanya. Paano mo naman mapapatunayan na nagsasabi ka ng totoo, ha? Ikinuwento ng asawa ko na may ibinulong kang dasal noon sa kanya. Oo nga po, Tandang Diding. Nakita rin po namin ni Jasper yon. Kaya, nabahala po kami. Baka may ginawa po talaga kayo kay nanay. Walang kinalaman ang inusal ko doon sa nangyayari sa nanay ninyo. Gaya ng babala ko, mag-ingat siya dahil may gustong magpahirap sa kanya. At hindi ako nagsisinungaling tungkol doon. Anong ibig mo sabihin? Nang araw na yon, may kakaiba na sa ina mo, iha. May senyales na ng kulam. Maliit na bukol sa bandang leeg. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Wala po kaming napansin ganun, Tandang Diding eh. Malakas pa po si nanay nung araw na yon. Kaya hindi po namin inaakalang may kakaiba na pala. Huwag kayong maniniwala sa matandang yan. Hindi kami nipaniwala ang sinasabi niya. Walang ibang nakaaway ang asawa ko, kundi siya lang naman eh. Tay, kayo na po ang nagsabi sa akin na huwag manghusga ng tao. Sana po isipin niyo ngayon yun. Maniwala man kayo o hindi, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginagawa sa asawa mo. Hindi mo ba naisip na baka may kapamilya kayong pwedeng magpahirap sa kanya? Na posibleng ang taong yon ang nagpapakulam o may inuutusan? Hindi nakaibig si Tatay sa sinabi ni Tandang Diding. Marahil ay napaisip din siya, ngunit sa mukha niya halatang hindi pa rin siya naniniwala. Magsasalita pa sana ako, pero naunahan na ako ni Tatay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Umalis ka na nga lang dito! Jasper, iho, mauuna na ako. Salamat sa pagkain ibinigay mo sa akin. Nabusog ako. Sige po, Tandang Diding. Pasensya na po kayo, ha? Pasensya na po talaga kayo ah. Wala yon. Pero bago ko makalimutan, babalaan ko kayo ngayon pa lamang. Kapag tumagal pa ng ilang linggo at lalo pang lumala ang sitwasyon ng nanay ninyo, bago siya madala sa manggagamot, baka hindi na siya mabuhay pa. Pagkasabi ni Tandang Diding noon, ay naglakad na siya palabas ng bahay. Sinundan ko siya at pansamantalang iniwan sina Tatay at Lani. Sa labas, muli akong humingi ng paumanhin dahil sa mga sinabi ng binan kong lalaki. Umiti siya at sinabing sanay na siyang husgahan at pagdudahan ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Nalungkot ako sa narinig ko. Nang makaalis siya, bumalik ako sa loob ng bahay. Tay, sana hindi na po ninyo sinabi yun kay Tandang Diding. Hindi pa nga po sigurado kung siya ang may kagagawa na nangyayari kay nanay eh. Hindi mo ako masisisi, Lani. Siya lang ang nakausap ng nanay mo eh. Kaya hindi rin malabo ang iniisip ko, hindi ba? Itay, Lani, huwag na po kayong magbangayan. Mas mabuti sigurong ituon natin ang pansin natin sa paghanap ng albularing tutulong kay nanay, ha? Baka nga totoo ang babala ni Tandang Diding eh. Natigil silang dalawa. Sumang-ayon si Lani at wala na ring nagawa si Tatay. Sa kabutihang palad, dahil hindi kami tumigil sa paghahanap, may natugpuan kaming albularyo sa pinakadulong baryo ng aming bayan. Kaagad kaming nagpunta roon para ipatingin si Nanay Rosine. Nagpakilala siya at kaagad na inasikaso ang binan kong babae.
Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng mga bisita ngayong araw Ay pasensya na't hindi ko naisayos ang mga kagamitan ko. Ay naku, ayos lang po yun, Tandang Arsenio. Mabutit natutun namin ang bahay ninyo. Kailangan talaga namin kapatingin sa inyo ang asawa ko Ay, naiintindihan ko. Base sa estado ng asawa mo kailangan talaga siyang matignan ng manggagamot kaagad. Sa tingin ko masasabi kong kinukulang nga siya. Yun din po ang hinala namin araw-araw po lumalala si nanay. Ngayon, hindi na po siya makapagsalita. May malaking bukol po sa leeg niya at may butas ang dila. Namamaga kaya hindi po makakain ng maayos. Hayaan niya. Gagawin kong makakaya ko para matulungan siya, Ay, naku, salamat po kung ganun. Sige na. Sisimulan ko ng pagtawa sa kanya. Kailangan ko rin alamin kung bukod sa kulam may iba pang dahilan kung bakit nagkakaganyan siya. Sige po. Kayo na pong bahala kay nanay, Nagsimula na ang matandang albularyo sa pagtatawas kay Nanay Rosing. Nanood kami habang inuusan niya ang isang dasal na hindi namin maintindihan. Nagpalingalinga ako at napansin ang ilang garapon na may lamang insekto at maliliit na manika. Kinatuban ako, pero binaliwala ko muna. Ilang sandali pa, natapos na siya at nagsalita. Ngayon, sigurado na kulam ang nangyari sa kanya at wala nang iba. Abay sa tansya ko medyo malala na nga. Kaya kailangan siyang magamot kaagad. Makakaya po ba ninyong pagalingin ng nanay ko? Magbabayad po kami basta maayos niyo po si nanay. Mayo naman mapapagaling ko pa siya. Sandali lang po, Tandang Arsenio. May mukha pong nabuo sa tubig ng palanggana mula sa tinunaw na kandila. Teka, yun po ba yung nagpapahirap kay Nanay Rosing? Oo, tama ka dyan, Nero. Isa siyang matandang babae. Marahil pinayaran para kulabin ang iyong ina. Nasabi ko na nga ba hindi tayo nagkamali. Ang matandang babae na yun ang kumukulang sa asawa ko. Hindi lang basta kulam ang ginawa. Habang tumatagal, unti-unti niyang sinisira ang lalamunan at maging ang dila. Kaya hindi na siya makapagsalita. Ay naku, kung nadala lang namin siya kagad sa inyo, marahil hindi ganito kalalang sinapit ang asawa ko Bakit naman po nagkakaroon ng bukol si nanay, Tandang Arsenio? Kapag ginahawakan po namin may bahaging malambot at meron din pong matigas Yun ay nana at dugo. May posibilidad na pumatok yan at maging malaking sugat. Kapag lalo siyang masasaktan doon, manghihina. At kung hindi niyo kagad nadala rito maaaring ikamatay pa niya. Hindi na po talaga maganda ang lagay ni nanay Diyos ko, sana may paraan para gumaling siya. Huwag na kayo mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko lalo na hindi basta ordinaryong mangkukulam ang may gawa na ito. Napatingin kami sa albularyo. Nagtaka kami sa sinabi niya. Batay sa anyo niya, may hindi pa siya sinasabi. Hindi na nakatiis si Lani at nagtanong. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Arsenio? Base sa mukha ninyo, parang may mas malaking problema pa po Anak sa nararamdaman ko kasi, hindi simpleng mangkukulam ang nagpapahirap sa ina mo. Malakas siya. Posibleng mahirapan at matagalan bago tuluyang gumaling ang nanay mo. Kahit ilang buwan pa po kami magpabalik-balik dito, wala po kaming pakialam. Basta po mapagaling niyo lang si nanay, gagawin po namin ang lahat. Ano naman po tungkol sa magkukulam na sinasabi po ninyo, Tandang Arsenio? Minahala ko isang usikan ang may kagagawa ng lahat ng to. Usikan? Ano po yung Tandang Arsenio? Isang taong may kapangyarihang makapinsala, gamit lamang ang salita o tingin. Paano po niya nagagawang mangkulam gamit lang ang mga yun? Ang kanyang salita o tingin, pinagdudulot ng pagkasakit sa sino mang nais niyang pahirapan. Sabay kahit anong edad, kaya niyang bigyan ng matinding karamdaman. Kung ganun, posible pong nakasalumuhan ni nanay ang usikan na yun? Tumangulang si Tandang Arsenio bilang tugon kay Lani. Namangha kami sa mga sinabi niya, pero nabahala ng todo. Napapaisip na rin ako noong mga sandaling iyon na may posibilidad ngang si Tandang Diding ang nagpapahirap kay Nanay Rosing dahil sa pagtitig at
nauusan ng salita nang magbangayan sila. Nagkatinginan kaming tatlo nang magtanong si Tandang Arsenio sa amin. May nakasalamuha bang matandang babae ang Nanay Ninga? Opo, Tandang Arsenio. Sa katunayan po, nagsimula lang po ang pangyayaring to kay nanay nang mabangga niya po ang matandang yun Nakabangayan ba niya yung matandang yun? Dahil may posibilidad kasing ginantihan siya. Lalo na kung nag-aaway silang dalawa. Opo, Tandang Arsenio. Binulyaman po kasi ni nanay ang matanda bago po umalis, nadinig at nakita namin may inusal siya. Hindi lang po namin naintindihan. Nako, hindi ibig sabihin, siya ang may kagagawan ng pangkukulam sa nanay ninyo. Abay marahil nagalit ang matanda sa ginawa niya. Kung narinig niyo may inusay, yun na nga marahil ang kulam sa inyong ina. Hindi nga ako nagkamali sa matandang yun Alam kong may pagkukulang ang asawa ko pero hindi na sana umabot sa ganito. Kung hihingi ng tawad ng asawa mo marahil bawiin ang kulang. Pero hindi tayo sigurado. Mahirap kalabanin ng isang gumagamit ng itim na mahika. Marahil, hindi na siya magpapakita sa amin. Iisipin niyang alam na namin ang ginawa niya. Itanda ka sa inyo. Pakiusap ko gawin niyo na ang lahat para gumaling ang asawa ko. Oo naman, Benhar. Huwag kayo mag-alala. Ako na bahala sa kanya. Napangiti si Lani at tatay sa sinabi ng albularyo. May posibilidad na si Tandang Diding ang kumulam kay Nanay Rosine. Pero may pagdududa pa rin ako kay Tandang Arsenio. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanya. Hinayaan namin siyang simulan ng gamutan. Nagritual siya at umusan ng mga orasyon sa hindi namin maintindiang lingwahe. Pagkatapos, nagbigay siya ng gamot na pampahid para sa mga bukol ni nanay. Nako, maraming salamat po sa inyo, Tandang Arsenio Masaya naman ako nakatulong. Pero tandaan ninyo mga bilin ko Huwag ninyong kalimutang ipahid ang gamot sa bukol sa leeg ng nanay mo. Opo, Tandang Arsenio. Babalik na lang po kami tuwing Martes at Biyernes gaya po ng sabi ninyo. Sige na. Hanggat hindi umaayos ang pakiramdam niya tuloy ang gamutan hanggang sa gumaling talaga. Naku, maraming salamat po talaga dahil po sa inyo kahit papano, nabuhayan kami ng pag-asa. Ano ba, handa akong tumulong. Yun ang mission ko bilang albularyo. Sa'yo mag-ingat kayo sa pag-uwi Sige po, alisan po kami Salamat po ulit. Napatango ang albularyo at naglakad na kami paalis. Inalalayan namin si nanay at napansin naming kahit papano ay bumuti ang pakiramdam niya. Pagka-uwi, hinayaan namin siyang magpahinga. Umalis si tatay para kumuha ng iba pa nilang mga gamit. Dahil kami lang ni Lani ang nasa sala, kinausap ko siya. Inisip mo rin ba na si Tandang Diding talaga ang kumukulam kay Nanay Rosine base sa mga sinasabi ni Tandang Arsenio, kumpinsido na akong posibleng si Tandang Diding ang magpapahirap kay nanay pero iniisip ko rin ang mga sinabi ng matandang yon. Kaya hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako Ako rin naman Inisip ko may kinalaman si Tandang Diding. Pero nagdududa rin ako kay Tandang Arsenio Kaya ba, tahimik ka lang habang nandun tayo kanina? Parang pinag-aaralan mo ang bahay niya? Hindi mga bagay ako napansin. Yung mga garapon na may insekto at mga manika. Kinukutubad na ako na hindi maganda sa kanya Anong ibig mo sabihin Baka hindi lang siya albularyo. Baka may iba pa siyang katauhang tinatago. Iniisip kong baka mangkukulam din nga siya o kaya mambabara. Nako, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Tinulungan niya tayo at ginamot niya si nanay. Magpasalamat na lang tayo. Ay, basta kakaiba ang kutob ko sa kanya. Alam mo, parang pamilya sa akin Para bang nakita ko na siya dati? Saan mo naman nakita si Tandang Arsenio? Naalala mo ba nang bumisita tayo kina nanay na kaarawan niya nun? Ilang araw lang bago sila nagkaalitan ni Tandang Diding. Oo, naalala ko. Bakit? Nakita mo ba si Tandang Arsenio nun? Oo. Lumabas ako dahil may kukulin at may nakita akong matandang lalaki. Nakatingin sa loob ng bahay. Si nanay yung tinitignan niya. Hindi ako pwede magkamali doon May bilog na itim na balat sa bandang leeg. Kapareho ng kay Tati Arsenio. Teka, sigurado ka ba, Jasper? Oo nga, Lani. Bilog at itim na balat ang nasa leeg. Grabe kapareho talaga. Hindi ko nga lang maaninag ng buo yung mukha nun. Kaya mahirap maalala.
Hindi naman nakaimik noon ang asawa ko. Saktong dumating si tatay, kaya napatigil kami sa pag-uusap. Nang mga sumunod na araw, patuloy na pinapahiran ni Lani ng gamot ang mga bukol ni nanay. Bumubuti ang pakiramdam niya, pero parang walang epekto ang gamot sa mga sugat at bukol. Hindi pa rin siya makapagsalita at namamaga pa rin ang kanyang dila. Bumabalik pa rin kami sa bahay ni Tandang Arsenio para ipagpatuloy ang panggagamot sa kanya. Tay, ilang beses na po tayong bumabalik kay Tandang Arsenio pero mukhang wala naman pong nangyayari kay nanay eh. Naiibsan nga po ang sakit. Pero hindi naman po lumiling itong mga bukol. Pati po dila niya namamaga pa rin eh. Hindi naman natin pwedeng madali ng paggaling. Sabi ni Tandang Arsenio, posibleng tumagal ang gamutan. Abay hindi karaniwang magkukulam ang nagpapahirap kay Rosing, tandaan niyo yan. Sabagay, tama rin po kayo, Tay. Marahil, darating din ang araw na gagaling si nanay. Oo anak, magiging maayos ulit ang lahat ha. Mas sinutukan pa namin ang pag-aalaga kay Nanay Rosing. Kahit hindi tumatalab ang gamutan, kahit paano nababawasan ang pangamba namin. Hindi na siya madalas umiiyak o umuungol sa sakit. Hanggang isang araw, pagkalabas namin ay saktong dumaan si Tandang Diding. Dumating din si tatay at nang makita ang matanda, mabilis niya itong nilapitan. Hinawakan ng mahigpit sa braso at kinalagkad papasok ng bahay. Sinundan namin siya. Sinasabi ko na nga ba may kinalaman ka sa nangyayari sa asawa ko eh! Ikaw ang kumulam sa kanya! At nalaman na namin yun! Tay, huwag niyo po sasaktan si Tandang Diding. Talagang masasaktan ka dahil sa ginawa mo sa asawa ko! Kung galit ka dahil sa pangayan ninyo noon, hindi dahilan yun para kulamin mo siya! Maniwala ka. Hindi ako may gawa ng pangungulam sa asawa mo. Hindi ko ipahahamak ang kahit sinong tao, kahit may pagkakasala pa siya sa akin. Teka, bitawan niyo nga po si Tandang Diding. Hindi pa po tayo sigurado kung saan may kagagawa ng pagkukulang kay nanay. Kay Tandang Arsenio na mismo nang galing. Isang matandang babae ang kumukulam sa nanay mo. Aba, hindi naman pwede magkamali ang albularyo, hindi ba? Kaya siguradong itong matanda may kasalanan. Tuwinahan lang po kayo, Tay. Hindi maayos ang problema kung dadaan sa dahas. Pwede nating idaan sa maayos na usapan para walang masaktan. Ayan na po na muna natin si Tandang Diding ang magpaliwanag, ha? O sige, paliliwanagin natin siya. Pero kapalit niyon, dadalhin natin siya sa bahay ni Tandang Arsenio. Abay sakto namang ibabalik natin ang nanay ni Roan ngayon. Isama na natin siya. Sige po. Tandang Diding, pwede po bang magpaliwanag kayo? Kung may kinalaban ba talaga kayo o wala sa nangyari kay nanay? Oo naman, Iha. Wala akong kasalanan, kaya hindi ako natatakot na magpaliwanag. Una, hindi ako ang nagpapakulam o kumukulam sa nanay ninyo. Wala akong alam sa ganyang bagay at kahit mayroon man, ay hindi ko pa rin gagawin yon. Paano mo naman ipapaliwanag na imahe mo ang nakita ng tawasin ng asawa ko, ha? Marahil ay sinabi lang niya sa inyo, pero hindi ipinakita ang imaheng nabuo sa pagtawas. Kapag ganoon, pwede kayong manipulahin at paniwalain sa anumang sasabihin niya. Tama po yun. Yan ang ginawa ni Tandang Arsenio nang tinitingnan ko ang buong imahe. Mabilis itong tinakpan, parang may tinatago siya. Nagsisinungaling siya sa inyo. Tuso si Arsenio. Paniguradong pinaglalaruan lang niya kayo. Hindi niya siya kilala. Nagulat kami ni Lani sa sinabi ni Tandang Diding. Si tatay naman ay hindi pa rin naniniwala sa mga sinabi ng matandang babae. Nagpasa kaming umalis, dala sila nanay at Tandang Diding. Nagtungo kami sa bahay ni Tandang Arsenio at pagkarating namin doon, napansin naming balisa siya nang makita ang matandang babae. Hindi ko inaasahan na may bago pala kayong kasama. Sino naman siya? Marahil, ang babaeng ito po ang tinutukoy ninyong kumukulam sa asawa ko. Siya po ang nakabangayan ni Rosing, Tandang Arsenio. Ang galing mo talagang magmanipula ng tao, Arsenio. Akalain mong pati ang pamilyang ito ay napaniwala mo sa kasinungalingan. Teka, hindi ko naman alam ang pinagsasabi mo, ha? Marahil, sisiraan mo lang ako dahil nahuli nila ang isang magkukulam na tulad mo. Kaya nga dinala namin ang matandang yan para kumpirmahin
kung totoong sinasabi niyang wala siyang kinalaman eh. Pero base nga sa sinasabi ninyo, mukhang hindi na kailangan. Mukhang siyang nagsisinungaling. Itay, huwag na po kayo magpadalas-dalas sa pagbibintak ni Tandang Diding. Hindi rin po natin masasabing si Tandang Arsenio lang ang dapat paniwalaan eh. At totoo nga po yan, may kuto po akong may tinatago rin ang albularyong yan. Ano? Matapos ang naitulong ko sa inyo, pag-iisipan niyo pa ako na masama. Sana hindi ko na lang kayo tinulungan. Ipinagpapasalamat po namin ang tulong ninyo, Tandang Arsenio. Pero nakakapanghinala na hanggang ngayon, parang hindi gumagaling si nanay eh. Ilang linggo na po kaming pabalik-balik pero wala pong nangyayari sa kondisyon niya. Tumahimik ka nga, Lani. At bakit parang kinakampihan ninyo ang matandang babae na yan, ha? Gayong sa may kasalanan sa nangyayari sa nanay ninyo. Itay, huwag naman po ninyo sigawan ng asawa ko. Hindi naman po sa kinakampihan po namin si Tandang Diding pero hindi po ba ninyo naiisip na marahil pinapaikot lang tayo ni Tandang Arsenio? Tignan nyo nga po ang bahay niya. May mga gamit na pangkulam mo barang eh. Walang ginawa si Tandang Arsenio, kundi tulungan tayo. Kinakampihan lang ninyo ang may kagagawan sa paghihirap sa asawa ko. Pansing galit na galit noon si tatay. Nalibago ako, iba sa pagkakakilala ko sa kanya. Kinutuban ako ng hindi maganda, ngunit ipinagsawalang bahala ko muna. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may boses sa likuran at ganoon na lang ang gulat namin nang makita si Aljun, kamag-anak ni Lani. Teka, Aljun. Anong ginagawa mo rito, ha? Oh, Ate Lani, hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito ha. Sagutin mo ang tanong ko, Aljun. Nandito lang naman ako para kamustahin kung nagawa na ni Tandang Arsenio yung pinapagawa ko sa kanya. Pero mukhang hindi niya na kailangan sagutin. Nasa harapan ko na kasagutan. Ikaw ang binatag nakita kong kausap doon ni Arsenio. Ikaw ang pasimuno sa lahat ng ito. Napangisilan noon si Aljun dahil sa sinabi ni Tandang Diding. Naguluhan kami kaya hindi kami nakapagsalita. Nagtaka rin kami sa sinabi ni Tandang Diding. Ilang sandali ng katahimikan ang namumutawi sa pagitan naming lahat. Hanggang nagsalita ulit si Aljun na ikinagulat naming lahat. Oh, ako nga pong nakita ninyo noon. Kausap ko noon si Tandang Arsenio tungkol sa balak kong pag-iiganti sa isang taong simula noon ay wala nang ginawa kundi kutsain ako at ang pamilya ko. Madalas magbunga kapag nagkikita kami. Huwag mo sabihin, si nanay ang tinutukoy mo. Ikaw ang nag-utos na ipakulam siya. Tama po kayo, Ate Lani. Siya ang tinutukoy ko. At ako ang nag-utos kay Tandang Arsenio na kulangin siya. Simula pagkabata ko kasi, hindi naging maganda ang trato ng nanay ninyo sa pamilya ko. Lalo na sa nanay ko. Pero hindi sapat na dahilan yan para ipakulam mo siya. Kahit papano, tinutulungan ka ng pamilya namin. Tinulungan, oo. Pero kapalit ang pagmamaliit ng nanay ninyo. Siguro, kulang pa nga kapurasahan ito sa ginawa niya. Hindi lang sa akin, kundi sa iba pa. Teka, alam namin masama ang ugali ni Nanay Rosing pero naging mabuti sila Lani at Tatay Benher sa pamilya ninyo, Aljun. Kaya nga hindi ko sila isinama, Kuya Jasper eh. Tanging si Pia Rosing lang ang pinumpirya ko. Mabuti't hindi niyo ako binigo, Tandang Arsenio. Lumapit si Tandang Arsenio kay Aljun na nakangiti. Napatingin ako kay tatay. Parang walang reaksyon. Hawak pa rin niya si Tandang Diding at bakas ang galit sa mukha nito. Gusto ko sanang tulungan ang matanda pero tinitigan niya ako at umiling. Kaya nanatili ako sa pwesto ko. Hindi ko inakalang sa araw na ito ka mismo nadalaw, Aljun. Nalaman tuloy nila na ikaw ang nag-utos sa akin na pahirapan si Rosé. Mas maigi na rin po yun. Wala namang sikretong hindi nabubunyag eh. Marahil, nakatakda kaming magkita rito para malaman nila ang totoo. Sumusobra na ang ginagawa ninyo sa nanay ko. Wala kang utang na loob, Aljun. Sabihin niyo na ang gusto niyo, Ate Lani. Ginawa ko ito para bigyan ng leksyon si Tia Rosing. Hanggat walang pumipigil sa pagbubunganga niya, ako ang kikilos. Alam mong masama ang ginagawa ninyo. Ipinapakita mo lang na mas malala ang ugali mo kaysa sa kanya. Wala na kayong magagawa. Nangyari na ang lahat. Pasalamat nga kayo't hindi pa tinuluyan ni Tandang Arsenio si Tia Rosing. Hindi ko din naman ginusto mangyari yon. Ikaw na albularyo ka. Tama si Tandang Diding. Minanipulan mo kami. Pinaniwala mo kaming tinutulungan mo si nanay. Pero ikaw din pala ang kumukulam sa kanya.
Mga hayop kayo! Mas masahal pa kayo sa ina ko! Ginawa ko lang ang binutos sa akin niya. Abay hindi ko kasalanan kung lubos kayong nagtiwala. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mo, Arsenio. Hindi ko na palalampasin ito. Nadamay na rin ako. Hindi naman ako natatakot sa'yo, Diding. Noon pa, alam kong minamatsagan mo ko at tama nga ako. Ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyong ito nang makihalubilo ka sa pamilya nila. Ginamit ko lang ang pagkakataon para pagtakpan ng katotohanan. Napakuyom ako ng palad sa nangyayari. Hindi ko inaasahan na parang pinaglaruan lang kami ni natandang Arsenio at Aljun. Maging ang asawa ko ay nagtitimpi na lang ng sarili. Kung ganun, tamang hinala ko may tinatago kayo simula pa noon, tandang Arsenio. At pinagbibintangan niyo pa si Tandang Diding. Kahit kayo pa lang usikan. Tama ka, Jasper. Siya ang usikan. Matagal ko na siyang hinahanap at ngayon, magkaharap na kami. Kahit anong gawin mo, Diding, hindi mo ako mapapabagsak. At ikaw, Jasper, una pa lang. Alam kong may duda ka. Pinag-aralan mo ang buhay ko. Ramdam ko ang iniisip mo. Pamilyar ka nga sa akin dahil minsan na kitang nakita sa tapat ng bahay. Nakatitig ka kay nanay. Marahil noon mo siya ginamitan ng itim mong mahika. Tama ka nga doon. Inakala ko makikilala mo agad ako. Pero gumawa ko ng orasyon para malimutan mo ang mukha ko kahit papano. Lumala ang tensyon. Lalo akong nagtaka. Parang wala sa sarili si Tatay Ben-Hur. Nang kausapin namin siya, minura niya kami. Kaya lalong nagduda ako na may ginawa sila sa kanya. Natawa si Tandang Arsenio at pati si Aljun. Lalo akong kinilabutan. Anong ginawa niyo kay Tatay at bakit siya nagkakaganyan, ha? Hindi naman siya ganyan, ha? May ginawa kayo sa kanya, Tandang Arsenio. Hindi na siya ang tatay ninyo, Jasper. Ladi, kanyang katawan at muka pero kontrolado siya ni Arsenio. Pagdating pa lang natin, minaniobra na ng usika ng emosyon at isipan niya. Kaya galit siya sa akin. At yun ay dahil sa galit ni Arsenio. Hindi ito tama, Tandang Didi. Ibalik mo si tatay sa dati, Arsenio! Hayop ka! Hindi ako madidikta ng isang tulad mo, Lani. Gagawin ko ang gusto ko. Kahit hindi sang-ayon si Aljun. Masasama talaga ng ugali ninyo! Kung nakinig lang sana kayo, hindi na aabot dito. Binalaan ko na kayo. Kung naniwala kayo, nailayo niyo sana ang sarili ninyo sa kapahamakan. Hindi kami nakaimik sa sinabi ni Tandang Diding. Napapangisi si Tandang Arsenio. Ilang sandali pa, inutusan niya si tatay na higpitan ng hawak kay Tandang Diding. Sinunod naman ng biyanan ko. Napahiyaw ang matanda na hawak ko. Kung hindi ka nakialam, Didi, wala ka rito. Huwag mo akong habulin dahil sa anak mo. Madali sa'yo magsalita. Hindi ikaw ang namatayan. Ikaw ang pumaslang sa anak ko. Kaya't gagawin kong lahat para may paghiganti siya. Paano mo gagawin yan kung hindi ka nga makaalpas dyan? Mapagkunwari ka, Tandang Arsenio! Nagkunwari ka pang nagtatanong kung sino si Tandang Diding. Kilala mo pala siya! Kaya ka natataranta na makita mo siya! Alam niyang may kasalanan siya sa akin. Hindi lang pagpaslang sa anak ko, pati ang pagbibintang sa akin. Pinaliwala niya pa kayo na ako kumukulam sa ina ninyo, Jasper. Pinatay mo ang anak niya? Oo, iho. Tandang Didi, sino at ano po ba talaga kayo? Oo nga po. Ano po bang nangyari sa inyo ni Tandang Arsenio? Dati akong albularyo. May kaisa-isang anak na pinatay ni Arsenio dahil pinagaling ko ang taong binarang niya. Natalo ko siya sa labanang espiritual. Doon siya nagnit-ngit. Lumipat ako rito para hanapin siya at natuntun ko rin. Pero bakit? Hindi niyo kagad siya hinarap? Pinuntahan ko siya noon, pero nakita ko silang mag-usap ng kamag-anak ninyo. Minatsagan ko sila at nalaman ko may kukulamin si Arsenio. Narinig ko ang pangalang Rosine, kaya't nagtanong-tanong ako. Natuntun ko ang bahay ninyo. At sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang unang pagkikita natin. Napatingin kami kay Tandang Arsenio na naiinis sa pinagsasasabi ni Tandang Diding. Marahil, nagagalit sila dahil nalaman kaagad ng matandang babae ang balak nila kay nanay.
noon ko rin natanto kung bakit ganoon ang mga sinabi ni Tandang Diding noon kay nanay. Pero bakit po parang may inusal kayo noon kay nanay? Inakala po namin isinumpa niyo ang aking ini. Yon ay kontra kulam. Sana nalaban kay Arsenio. Sa kasamaang palad, huli na ako. Tumalab na ang kulam at lalo pang lumala. Gusto ko kayong tulungan noon pero alam kong pinagdududahan ninyo ako. Pasensya na po talaga kayo, Tandang Diding ha. Kaya ako rin nasabi na baka may kamag-anak kayong may galit. Inaakala ko may paghihinalaan kayo. Mas lalo kayong nagduda dahil sa mga sinabi sa inyo ni Arsenio. Iyon lang din ang mali nila, Diding. Kung nakinig sila sa'yo at nalaman na albularyo ka, marahil hindi ko napapalala ang lagay ng ina nila. Mabuti na lang at hindi nila pinaniwalaan ang matandang yan, Tandang Arsenio. Hindi ako nagkamali ng humingi ng tulong sa inyo. Abay, hindi rin naging mahirap ang trabaho ko, Aljon. Kapag tignan mo, lumala ang sitwasyon ni Rosing at wala na silang nagawa. Nababagi lang kay Tio silang ginawa ninyo. Kung hindi man siya namatay, matuto sana siya ng leksyon. Gusto ko lang tumigil ang pagbubunga nga niya dahil marami na siyang nasasaktan. Napakuyom ako ng palad sa mga nalaman namin. Naawa ako kay nanay, pero may bahagi sa akin na sumasang-ayon sa sinabi ni Aljon. Napatingin ako kay Lani. Mangiyak-ngiyak na siya. Si Tatay Ben-Hur ay nakatulala. Si Nanay Rosing ay hinahabol ang hininga. Paminsan-minsang umuungol. Arjun, anong gusto mong gawin ko para itigil niyo ang ginagawa niyo sa mga magulang ko? Sapat na ang parusa kay nanay, nakikiusap ako! Ate Lani, Alam kong malaki ang kasalanan ni nanay sa pamilya niyo. Ako na ang humihingi ng pasensya. Pero pakiusap, itigil mo na ang pagpapahirap sa kanya. Kung iniisip mong ganon kadaling bawiin, nagkakamali ka, Lani. Abay, hindi basta-basta nababawi ang kulang, lalo na't malala ang ginawa ko. Nagawa niyong kulamin ang ina ko. Kaya kaya niyo ring bawiin. Aljon, nasa iyo ang pasya. Hindi ako titigil sa pakiusap. Maawa ka sa kanya. Hindi mareresolba ng pagpapakulam ang problema ng magkamag-anak. Hindi yan solusyon para masabing nakapaghiganti ka na. Kung ako sa'yo, Aljon, huwag kang makinig sa kanila. Isipin mo naman kung bakit natin ito sinimulan. isipin mo rin ang kabutihang ginawa sa'yo ni Ate Lani at Tio Ben-Hur. Yung mga problemang dapat pinag-uusapan, walang kailangan mapahamak. Napansin naming naguguluhan na si Aljon. Ngunit hindi tumigil si Tandang Arsenio sa pagpapalala ng dahilan ng pag-iiganti. Tumingin si Aljon sa mga biyanan ko at kay Ate Lani, bakas ang kanyang awa. Magsasalita sana ako, ngunit naunahan ako ni Arsenio. Masaruro ka na ng tagumpay, Aljon. Hindi ba't sinabi mo, hindi ka titigil hanggat hindi gumagapang si Tia Rosing? Opo, pero ngayon natanto kong sumobra tayo eh. Abay, sinabi mo kanina, kulang pang nangyayari sa kanya. Kung ano ang dinaranas niya, yun ang nagbabagay sa kanya. Huwag mong idamay ang binatang yan sa kasamaang dala mo, Arsenio. Wala ka ng konsensya. Sumunod na ako sa inyo, utos ni Ding. Kung gusto ni Aljon na kulamin at patay si Tia Rosing, abay gagawin ko. Huwag po. Wala naman po sa usapan na pumatay kay Tia Rosing ah. Hindi ko yung gagawin hanggat hindi mo naman inuutos. Pero hindi ko rin may papangakong hindi siya mamamatay. Hindi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ng katawan niya ang kula. Napapangisi noon si Tandang Arsenio, kaya kinutuban ako ng hindi maganda. Napaisip ako na may balak siyang iba, kaya binalaan kaagad namin siya. Napakuyom na ako ng palad at pati ako ay nakiusap na rin kay Aljon. Naisip kong may posibilidad na bawiin niya ang ginawang pangkulam kay Nanay Rosing. Pero may malaki rin kaming problema. Dahil sinusulan siya ni Tandang Arsenio. Ano pong gagawin ninyo, Tandang Diding? Isipin mo lahat ng kasamaang ginawa sa iyo at sa pamilya mo, Aljon. Kapag binawi mo ng ganong kabilis ang kulam sa Tia Rosing mo, para mo na rin binaliwalang lahat ng paghihirap ninyo. Pero Tandang Arsenio, sa tingin ko sapat na yung parusa kay Tia Rosing eh. Ayos na po sa akin na naranasan din niya maghirap. Ganon lang ba?
Masyado ka nang nadadala sa pagpapaawa nila. Sinabi mo naman noon, kahit anong pagmamakaawa, hindi ka magbibigay ng ganoon. Ngayon, kinakain mo ang salita mo. Isa kang duwag, Aljon. Walang puwag ang gaya mo. Huwag mong itulad sa'yo, binatang yan, Arsenio. Ikaw ang walang puwag sa mundong ito dahil sa kasamaan mo. Kung gusto niyang bawiin ang kulam sa tiyahin niya, gawin mo, binayaran ka rin naman niya. Huwag mo akong subukan. Huwag mo akong bantaan, Diding. Sa pagkakataong ito, mas malakas ako. Hindi mo ako matatalo. Tandang Arsenio, nakapagpasya na po ako. Babawiin ko na yung kulang kay Tia Rosing. Dadagdagan ko na lang po ang bayad. Naawa ka lang. Kung natatakot ka na baka balikan ka nila, huwag kang mangamba. Dahil kakampi mo ko. Huwag nating bawiin ang kulang. Buo na po yung pasya ko. Itigil na po natin ang pagpapahirap. Plus, gusto mong itigil? Abay, paano naman kung ayaw ko? Anong ibig niyo sabihin, Tandang Arsenio? Iniisip lang naman kita. Kung babawiin ko ang kulang ni Tia Rosing mo, pwede yung bumalik sa'yo kaya sa pamilya mo. Gusto mo bang danasin nila ang hirap na dinanas niya? Hindi po, Tandang Arsenio. Hindi ko naman po kaya makita ang pamilya ko nahihirapan. Huwag kang makinig sa kanya, iho. Sinusulsulan ka lang niya. Hindi totoong babalik sa inyo ang kulam. Napatingin si Aljon kay Tandang Diding. Kita kong gusto na niyang itigil ang lahat. Pero ayaw magpatalo ni Tandang Arsenio. Kung ano-ano pa ang sinabi niya para magdalawang isip ang binata. Nakiusap muli si Lani. Ngunit dahil sa takot sa banta ni Arsenio, naguluhan si Aljon. Pasensya na po, Ate Lani. Pero hindi ko po kayang makita na nahihirapan ang pamilya ko kung sakaling bumalik sa amin ang kulam eh. Hindi mangyayari yon, iho. Huwag kang mangamba. Pwede akong tumulong sa inyo. Wala ka nang magagawa din. Kaya huwag mong paasahin si Aljon. Huwag kang makikinig sa matandang yan. Hindi nga siya makalis kay Ben-Hur. Kontrolado ko sa hypnotismo ko. Tandang Arsenio. Kung gusto mo, lahat na lang sila kulamin natin. Abay, kaya kong gawin nyo. Papahirapan natin sila hanggang walang matira. Hindi nakapagsilita si Aljon. Napapangisina noon si Tandang Arsenio sa pag-aakalang walang magagawa si Tandang Diding. Pero ganun na lang ang gulat namin nang mapasigaw si tatay at nakita naming nakahandusay siya sa lupa matapos siyang ibalibag ng matandang babae. Walang ano-ano, may inusal siyang dasal at sinapu ang noo ni tatay. Napahiyaw ang binangkong lalaki at biglang nangisay. Nawalan din siya ng malay, kaya nakaalis si Tandang Diding sa pagkakahawak niya. Hindi ko na matiis ang ginagawa mo, Arsenio. Ngayon, magtutuos tayo at tatapusin ko ang kasamaan mo. Lumayo-layo kayong lahat ang hindi kayo madamay sa magiging sago pa namin. Ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Panahon na para wakasan ang kasamaan ni Arsenio. Hindi na ako papayag na may mapatay pa siyang tao dahil sa pangungulam niya. Papatayin ko ang usikad na yan. Baka po mapahamak kayo, Tandang Diding. Huwag din niyo akong alalahanin. Minsan ko na siyang nakalaban at natalo. Kaya't magagawa ko pa rin ito ngayon. Kung ganon, labanan natin ang isa't isa, Diding. Kumanda ka. Magkikita na kayo ng anak mo sa kabilang buhay. Lumayo kami sa kanila. Sinama namin sina nanay at tatay na parehong walang malay. Lumapit din si Aljon sa amin. Nanindig ang balahibo namin nang biglang lumakas at lumamig ang hangin sa paligid. Nagulat kami hanggang sa marinig naming sabay na umuusan ng orasyon ang dalawang matandang naglalaban. Hindi ko inaasahang mangyayari to eh. Hindi ko nga rin alam eh. Ngayon ako nakasaksi ng ganito. Nangyayari ang lahat ng pinali sa amin. Ano ba? Huwag na muna natin isipin yun. Kailangan natin tulungan si Tandang Diding na nakikipaglaban kita ng Arsenio, ha? Sumang-ayon si Lani at Aljon. Naghanap kami ng anumang magagamit. Ngunit nang handa na sana kaming sumugod, hindi kami makalapit. Parang may pananggang hindi nababasag at silang dalawa lang ang pwedeng maglaban. Huwag na ninyong sumukan sa mali. Mapapahamak lang kayo. Tama siya. Hayaan niyo akong tumapo sa kanya. Huwag kayo mag-alala.
Sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Maghihit po kayo, Tandang Diding! Tumango ang matandang babae. Hindi na kami nagpumilit at inasikaso namin sina nanay at tatay. Nabahala kami nang umungol si Nanay Rosing. Tila muli sumasakit ang leeg at dila. Patuloy namin pinanood ang laban. Sumugod si Tandang Arsenio. Ngunit naiwasan siya ni Tandang Diding. Mahihirapan ako sa laban ng physical, Diding. Daanan natin sa laban ng espiritual! Kahit anong laban, hindi kita aatrasan. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mong hayop ka! Nanatili kaming nanonood. Umurong sila sa isa't isa at inakala namin bumabuelo lang. Ngunit iba pala ang balak nila. Dito malalaman kung sinong mas malakas, Diding. Matira ang karapat-dapat mabuhay sa ating dalawa! Mananaig ang kabutihan. Jasper, Lani, kung sino man ang magising sa amin, siya ang panalo at nabuhay. Naguluhan ako sa sinabi ni Tandang Diding ng mga oras na iyon. Naupo silang pareho ni Tandang Arsenio at sabay-sabay na nag-usal ng magkaparehong dasal. Ilang sandali pa, pareho silang nawalan ng malay. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari noon, pero nagsalita si Aljun at nalaman namin mula sa kanya kung ano ang nangyayari. Marahil, pinaglalaban po sila Tandang Diding at Tandang Arsenio sa mundong espiritual. May nasabi po sa akin na matandang yun noon na kapag may albularyong makikipaglaban sa kanya para tulungan si Tia Rosing, lalabanan niya sa mundong yun. Kaya pala nawalan silang dalawa ng malay. Siguro nga, naglaban sila sa mundong sila lang ang nakakapasok. Kung ganun, anong mangyayari kapag hindi sila makalabas ng dalawa? Pamamatay po sila, Ate Lani. Sabi po sa akin ni Tandang Arsenio noon, kapag hindi sila nakabalik sa katawan nila ng kalaban niya, bago lumubog o sumikat ng araw, pareho silang mamamatay. Nagulat kami sa sinabi ni Aljun. Napatingin din kami sa labas at napansing hapon na, kaya nabahala kami para kay Tandang Diding. Habang naghihintay ng kalalabasan ng laban, nagdasal kami ng asawa ko. Naging mabilis ang oras hanggang sa unti-unting lumubog ang araw. Kinabahan kami dahil wala pang nagigising sa kanilang dalawa. Pero ganoon na lang ang gulat namin nang barinig naming napaungol si Tandang Diding. Teka, mukhang nagising na si Tandang Diding ha. Dali, lapitan natin siya. Sige, Jasper, tara na. Tingnan din natin si Tandang Arsenio kung gising din siya. Mukhang si Tandang Diding lang po ang nakabalik. Tignan po ninyo, yung katawan ni Tandang Arsenio. May mga pasa po siya. Naglakad kami, papunta sa katawan ni Tandang Arsenio. At tama ang sinabi ni Aljun. May mga pasa nga siya. At ang pakiramdam ko, ang pulso niya, hindi na humihinga. Bumalik kami kay Tandang Diding nang tuluyan na siyang magising. Mabuti at nakabalik na kayo. Kayo ang nanalo sa laban ninyo ni Tandang Arsenio. Oo, Lani. Natalo ko siya sa mundo kung saan kami naglaban. Naiwan ang katawan niya roon na sugatan. Hindi na siya makababalik pa. Patay na siya. Mabuti po hintan ng Diding. Naku, maraming salamat sa ginawa po ninyo ha. Pasensya na rin po sa pagdududat. Pag-isip namin kayo may kasalanan ng lahat. Wala yun, Jasper. Ginawa ko lang ang nararapat. Naipaghiganti ko rin ang anak ko. Kaya't ayos na ako roon. Patawad po, Ate Lani. Uy, Jasper. Tandang Diding. Dahil nagustuhan kong pahirapan si Tia Rosing. Nangyari ang lahat ng to. Alam mo kung kanino ka dapat humingi ng tawad, Aljun. Paulit-ulit ko pong gagawin yun, Ate Lani. Tandang Diding, ayos lang po ba si Tatay Ben-Hur? Hindi pa po siya nagigising hanggang ngayon eh. Natural lang na matagalan si Tatay Ben-Hur ninyong magising dahil sa orasyong ginawa ko. Pero huwag kayo mag-alala. Paggising niya, babalik na siya sa dati. Ako, pasensya na po kayo sa ginawa niya sa inyo ha. Wala yun, Jasper. Kontrolado na ni Arsenio ang pag-iisip niya mula nang dumating tayo rito kanina. Ang usikan na yon ang nagpalala ng sitwasyon. Mabuti na lang at patay na siya. Oo nga po eh. Dahil po sa inyo yon. Maraming salamat po. Siya nga po pala, Tandang Diding. May pag-asa pa po bang gumaling si nanay? Oo naman, Lani. Wala na si Arsenio na kumukulam sa kanya. Handa akong tulungan at gamutin siya.
Wala kayong dapat na ikabahala. Kung ganun, ngayon pa lang maraming salamat po. Walang anuman, Iha. O siya, umalis na tayo rito at bumalik sa bahay ninyo. Sisimulan na natin ang paggamot sa nanay ninyo. Lani, Jasper. Sige po, Tandang Diding. Inilibing lang namin si Tandang Arsenio kasama ang mga gamit niya sa kulam at barang. Sa kabutihang palad, nakauwi kami sa bahay at naging maayos na si tatay na nagpasalamat at humingi rin ng tawad sa matandang babae. Sinimulan ni Tandang Diding ang paggagamot kay Nanay Rosing. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang bumalik na sa dati ang biyanan kong babae. Nagkapatawaran na rin sila nina Aljun at maging ang pamilya ng binata. Naging maayos na rin sila nina Nanay at Tandang Diding. Laking pasasalamat namin sa matanda dahil sa ginawa niya. Umalis din siya sa baryo namin at simula noon ay wala na kaming balita sa kanya. Sa ngayon, nagbago na si Nanay. Hindi na siya bungangera gaya ng dati dahil sa takot na makulang ulit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.